Pangunahing kabuhayan ng mga residente ng Barangay Dayap Itaas ang pangunguha ng tanlak at paggawa ng mga dekorasyon mula rito. Madalas makita ang kanilang mga produkto na nakahilera sa gilid ng mga kalsada. Mabenta naman umano ang mga ito sa mga turistang nagdaraan. Tay, kumusta? Ito. Bakit niyo ko pinagtsatsagaan ito? Eh, sa hirap nga ho ng buhay, wala ho kami mabili ng pagkain. Ito na nga ho lang ang aming pinagtsatsagaan. Nakuha ng talak sa bundok. Kinakapos kayo? Ay, oo, kinakapos din. Anong pakiramdam nun pagka kinakapos na? Ay, di pagka sadyang kinakapos na, ay di na. Bisko may medyo pagod-pagod, nabalik na ako sa ulit sa gubot at nangunguha na uli. Para may gastos ho ulit mabaon ng eskwela at tulad nun ni Julina. Dati ring gumagawa ng mga produktong yari sa tanlak sina Tatay Jury. Dati nga ho, kami nakagawa ng lala, ay pagkahirap, karami ho naman trabaho, mura din ho ibinta. Ay sa pagkakahirap din ho magawa. Nasakit na ho ang bayawang, mga galamay. Ay di tinigila ko na hula, tinigila ko lahat. Ako yung nangungalaan ng gayang, nagtiis na hula ako sa pagbibita kong piso. Dahil mas mabusisi at kumakain ng oras ang paggawa ng dekorasyon, minabuti na lamang nilang manguha ng tanlak sa bundok. Umigit kumulang sa 40 hanggang 50 kilos ang bigat ng isang bugkos na 100 piraso po ito. Oo, 100 piraso. Ito kasi depende sa taba o payat ng tanlak. Pero pagka sariwa siya, talagang mabigat ang pagbuhat sa kanya. No? Yan, may estilo eh. Ano ba? Kailangan mo, yan. Pag-aakyat ka, mas mahirap ito. Anong pinakamarami mo nakuha sa isang araw? Pinakamataas na 120 pag maliliit akong gayaan. Ay, itataas ko na ito, aking talak at maibinta at maibili ng bigas. Baka naroon na sa itaas na aking mamimili, aking buyer. Ialas ako na ito. Ialas ako na are. Mula sa kanilang kubo, kailangang buhatin ni Tatay Jury paakyat sa highway ang 400 pirasong tanlak na nakuha sa nakalipas na 2 araw. Dito. Siyang nakakuha ng pera. Tulong na lang talaga. Oo. Karaniwang na ibebenta nila ng piso at 25 sentimos ang kada piraso ng tanlak. Kaya't sa 400 piso ng tanlak, kumita lamang sila ng 500 piso. Ari pong aming kinita, 500. Ang akin po bibili ng mga kapit asukal, tsaka bigas at pang-ulam. Ang matitira sa kanilang kinita, pambaon na ni Julina sa eskwela.
Yung pagkuha ng tanlak, diskarte talaga nung pamilya ni na Jolina na napakahirap gawin, no? Buwis buhay nga yung pagpunta dun sa lugar. Nalalagyan na sila sa alanganin, no? Napakabigat ng binubuhat nila. Ako mismo, binuhat ko kung ilang kilo yun eh. So, may balanse pa, baka madapa ka pa, di ba? So, delikado. Yun nga, yung inaasahan niya na kaunting kita, baka mauwi lang sa disgrasya. Yun ang malaking problema. Pero sa mga tulad ni na Tatay Jury, Nanay Lina at Jolina, walang hanap buhay na mahirap. Walang lakad na delikado. Kung nakasalalay ang kanilang buhay at kinabukasan dito.